ng diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Mapagpalang araw sa lahat ng nakikinig at magandang araw sa ating buting narrator. Ako si Alex, ng Mayorga, Leyte. Dekada 90 nang mangyari ito, at ng mga panahong iyon ay binata pa lamang ako. Nang mga panahong ito rin ay hinding-hindi pa ako naniniwala sa mga albularyo o kung anumang mga manggagamot maliban sa mga doktor. May matinding karanasan kasi ako nito mga panahong ito kung bakit nawala ang paniniwala ko sa mga ganong klaseng manggagamot. Isang beses, kakatapos lang namin sa ginagawang pagtatanim ng palay nang biglang lumapit sa akin si Robert. Tinanong niya ako kung libre ba umano ako sa kinagabihan. Oo naman, wala akong gagawin mamaya eh. Ano meron? Bakit mo tinatanong? Ano kasi pre, may inuman mamaya kina paring Ondoy. Kilala mo yun di ba? Yung dati nating kasamang sa trabaho na taga kabilang sitio. Oo naman, pwede ko ba namang makalimutan yung taong yun? Yun naman pala eh. Kanina nagkita kami. Inaya niya akong pumunta sa bahay nila dahil may inuman daw na gaganapin. Sabihan daw kita dahil hindi ka na niya madaanan pa sa bahay mo't nagmamadali na siya. Saglit kong pinag-isipan kung papayag ba ako sa aya niyang pumunta sa bahay ni Ondoy. Medyo may kalayuan kasi sa lugar namin ang bahay na ito. At kung susumahin, ay mga nasa mahigit 30 minutos ang ilalaan naming oras sa paglalakad bago marating ang bahay ni Ondoy noon. Sige na tol, payag ka na. Naiya kasi akong tumanggi kanina kaya napa-oo na lang ako eh. Isa pa, ayoko din namang pumuntang mag-isa sa bahay niya. Ang layo eh. Wala akong kasamang maglakad pa uwi. Sige, sasamahan na kita. Daanan mo na lang ako sa bahay mamaya ah. Kinahapunan nga. Mga bandang 5:00 mahigit na ng hapon noon ay dumating sa bahay si Roberto. Bihis na bihis ito. At kung magmamasdan mo ay parang may pupormahan siyang dalaga. Langya, mukhang hindi yata inuman yung pupunta natin ah. Kung base dyan sa kasuotan mo, para kang manliligaw ah. Isusumbong kita kay Isabel. Uy, wala namang ganyanan tol. Alam mo namang mayayari ako dun sa kanya kung niloko ko yun, di ba? Muli ay biniro ko na naman siya at sinabihang, kay Rodora ko na lamang pala siya isusumbong. Humalakak naman si Roberto sabay sabing, walang iya, huwag mo nang mabanggit-banggit yung apo ng ulpong na yon. Nakakasukang isipin. Magbihis ka para makaalis na tayo. Sige na. Teka, sandali lang at magbibihis lang ako. Kasalukuyan na kaming naglalakad noon nang may nakasalubong kaming babae. Malayo pa lang ay kakaiba ng amoy na nalalanghap ko. At malakas yung hinala kong nagmumula sa babayong amoy na yon. Nung tuluyan na itong makalapit sa amin, labis-labis ang pagpipigil kong huwag makapanglait. Nakilala ko yung babaeng nakasalubong namin noon. Si Rodora, apo ni Manang Lita. Kaya ako nasabing grabe ang pagpigil kong huwag makapanglait. Yun ay dahil sa puno ng tigidig sa mukha ang dalaga. At halos lahat rin ng balat niya sa binti at braso, puno ng galis noon. Nakausli din ang ngipin niya na animoy sumobra sa pagtubo at dagdag pa dyan ay makakapal ang kanyang mga kilay na dinaig pa ang sinapian ng sandamakmak na demonyo. Gulat naman ako at napatingin sa kaibigan ko nang
marinig ko siyang pagak na tumawa at nagwika ng, "Walang hiya. Dumaan na naman yung apo ni kamatayan. Nako, nasisira na naman yung araw ko. Kainis." Sinadya niya pa talagang lakasan ng boses at para bang ipinaparinig niya talaga yon sa dalaga. Nakita kong saglit na natigilan si Rodora at matalim na tumingin sa kaibigan ko. Hinatak ko naman si Roberto at sinabihang dalian na naming maglakad. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi niya. "Bakit? Sa totoo naman amoy anghit pa. Mukhang hindi yata naligo ng ilang linggo." Ani pa, sabay dura sa lupa nun. Dagdag niya pang wika, maligo na nga lang ay hindi pa magawa-gawa. Yun na nga lang ang gagawin para kahit papano ay mabawasan ang panlalait ng mga tao bukod sa kapangitan nito. Tinatamad pang gawin. Manang-mana talaga sa lola. Impakta. Biniro ko si Roberto at sinabihang baka nakakalimutan niyang kilala at alam na alam sa lugar naming matagal nang may gusto si Rodor sa kanya. Kaya huwag siyang magsalita ng ganon at nakakaya doon sa iniirog niya. "Iniirog mong mukha mo," aniya, at pinandilatan ako ng mga mata sabay nilakasan niya na naman ang boses para marinig ng dalagang nasa hindi kalayuan. "Tara na nga, mamaya marinig ka pa ni Rodore. Nakakaya dun sa dalaga. Isa pa, nakakasakit ka ng damdamin ng iba. Kung gusto mong manlait, sana sinarili mo na lang." Patuloy pa rin sa pagsagot ng kaibigan ko. Tumigil lamang ito sa pakikipagpalitan ng salita noong makarating na kami sa bahay ni Undoy. "Nandito na pala kayo mga pare ko eh. Tara, pasok." Hinainan muna kami ng pagkain at nang matapos kaming kumain, sa kanya naman kami inayang sumama sa umpukan ng mga nagiinuman. Sa pagdaan nga ng mga oras ng pag-iinuman ay nauwi na sa usapin ng mga albularyo at manggagamot ang kwentuhan nun. Dahil nga sa hindi ako naniniwala sa mga albularyo, manggagamot o ano pa mang uri ng spiritual na kaganapan, ay minaigi kong manahimik na lamang at hinayaan ko na lang na pag-usapan nila ang mga ganong klaseng tao. Ayoko naman kasi maging bastos sa mga kasamahan kong nagiinuman nun. "Alam niyo mga pare ko hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyang usapin. Mga ganyang tao kasi sa ngayon puro mga manloloko na. Alam mo, halimbawa lang may sakit ka tapos sa albularyo ka magpapatingin. Papaasahin ka ng mga yan. Sasabihin kaya kang pagalingin pero hindi ka nila mapagaling-galing. Ang totoo, pagkakaperahan ka lang ng mga yan. Ganun katuso yung mga albularyo." Wika ni Roberto. Doon ko lang din nalaman, Sir Seth, na maging ang kaibigan ko ay hindi rin pala naniniwala sa mga albularyo at manggagamot. Ang buong akala ko ay ako lang ang may ganong klaseng pag-iisip nun. Nagkwento kasi ang kainuman namin na si Juan na isang albularyong patikan na umano ang kanyang tiyuhin. Ibinida ni Juan sa umpukan kung gaano kagaling na manggagamot ang kanyang tiyuhin nun. Marami na rin umano yung mga taong nagamot na hindi kayang lunasan ng mga doktor. Marami pang mga bagay ang naikwento ni Juan. Pero ako, tamang kinig lang. Pasok sa tenga, labas sa kabila. Pero itong kaibigan ko, panay ang pagsagot-sagot sa mga kainuman namin na hindi daw totoo ang mga manggagamot at albularyo. Alam mo Brad, iba-iba yung uri ng panggagamot. Kaya hindi mo dapat husgahan ang bawat kakayahan ng tao. Isa pa, kung naniniwala ka sa mga doktor, di dapat maniwala ka din sa mga albularyo. Pareho silang nakakagamot at nakakapagpagaling ng taong may sakit. Yun lang sa magkaibang paraan. Giit ng isa naming kainuman. Sos, tol, hindi totoo yung mga yan. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang magpaniwala sa mga ganyang klaseng usapan. Di ba, paring Alex? Wika ni Roberto noon sabay tingin na tanong sa akin. Dahil sa hindi naman ako naniniwala kung kaya't tumango ako at sinabing, isa din ako sa mga taong hindi naniniwala. Kunot noo at nagtatakang tinanong naman ako ni Juan. Naninigurado lamang umano siya kung tama bang narinig niya. Tumango ako at sinabi sa kanyang totoo yon.
na hindi ako naniniwala sa albularyo at manggagamot. Sumeryoso ang mukha ni Juan nun. Tapos ay tinanong niya ako kung bakit hindi ako naniniwala. Bumuntong hininga ako at isinalaysay sa kanila. Kitang-kita ko kasi kung paanong namatay ang pinsan ko sa kamay ng isang matandang nagpakilalang albularyo. Sumama kasi ako nung huling beses na dinala ng tiyuhin ko ang anak niya sa bahay ng albularyo para magpagamot nun. Yun din ang huling pagkakataong nakita kong buhay yung pinsan ko. Kaya magmula noon ay hindi na talaga ako naniniwala pa sa ganong klaseng tao. Kako, namimera lamang yung mga albularyo ko, no? Pero ang totoo ay wala silang pakialam kahit na mamatay pa ang taong kunwaring gagamutin nila. Saglit na hindi nakapagsalita ang mga kaharap ko. Bigla namang iniba ni Undoy ang usapan nun. Aniya, wag na raw gawing pulutan ng tungkol sa mga manggagamot. Kumbaga, wag na naming pag-usapan ng mga ganong klase dahil nababanas lamang umano siya. Matapos ang inuman ay nagpaalam na kami ng kaibigan ko na uuwi na. Hindi naman kami pinigilan ni Undoy dahil sa mag-aalas 8 na ng gabi nun. Mag-ingat kayo sa pag-uwi mga pre ha. Diretso nilakad. Huwag sumabit kung saan-saan. Sambit ni Undoy. Noon ngang pauwi na kami sa baryo, napag-usapan ulit namin ang tungkol doon sa babaeng si Rodora. Sa pagkakaalam ko kasi ay may pagtingin ng dalagang yun sa kaibigan ko, base na rin sa mga usap-usapan na naririnig ko sa lugar namin. Sa totoo lang, lamang ng maraming paligo ang kaibigan ko kaysa sa akin pagdating sa kagwapuan. Ika nga nila, habulin na mga kadalagahan ng kaibigan kong ito. Kaya pati si Rodora na medyo kinulang sa pag-iisip at itsura nun, nabighani sa angking kagwapuhan ng kaibigan ko. Yun nga lang, maliban sa kagwapuhan nito ay kaakibat naman ito ang pangit na pag-uugali niya. Yun yung hindi siya marunong tumanggap sa pagkakamali. Walang preno ang bibig kung makapagsalita. Kahit na alam nitong nakakasakit na ito ng damdamin ay wala pa rin itong pakialam. Napalatak ang kaibigan ko at nagsabing hindi niya umano gusto si Rodora. Ni minsan ay hindi niya pinangarap magkaroon ng kasintahang impakta. Diba? Grabe yung panlalait na sinasabi niya na yon. Kesyo, bukod sa napakapangit umano ay may makakapal na kilay at uuka-uka pa ang ngipin. Maraming tigidig sa mukha. Tumawa pa ito ng tumawa. Maging ako man ay natawa na rin at hindi ko napigilan ng sarili. Ang hindi namin alam, nasa likuran pala namin si Rodora. Kung hindi pa ito tumikhim ay hindi pa ako lilingon at hindi ko malalamang naroroon ito. Sunod-sunod na napalunok ako ng laway at nagpalipat-lipat ng tingin kay Rodora at kay Roberto. Nakita kong matalim na tumitig sa aming dalawa ng kaibigan ko ang dalaga. Pagkatapos ay walang sabi-sabing nagmadaling maglakad ng mabilis palayo nun. Sabay pa kaming nagkatinginan sa isa't isa ni Roberto. Anak ng, narinig na kayong sinabi ko? Tanong ng kaibigan ko nun. Na siyang ikinapagtataka ko naman dahil sa kilala kong walang preno ang bibig niya. Pero ng mga sandaling yon ay tila ba nabagang buntot nito. Siyempre malamang, ang lakas ng pagkakasabi mo. Tsaka anong nangyari sa'yo? Bakit parang bigla kang nataranta dyan? Wala. Wala? Pwede ba naman yun? Rinig na rinig ka kaya ni Rodora? Tigilan mo ako. Mas mabuti na nga yung narinig niya lahat para tigilan niya na ako eh. Sa paglipas ng mga araw ay hindi ko na napapansin si Rodora na nagagawi sa bungad ng baryo. Hindi katulad ng dati na palagi itong nakikitang pumupunta doon. Pero magmula noong makarinig siya ng masasakit na kataga mula sa kaibigan ko, ni Anino ay hindi ko na nakikita pa. Isang beses, wala akong nagawa sa bahay dahil sa wala akong trabaho ng araw na yon. Naisipan kong pumunta sa bahay ni Roberto. Magmula din kasi nung nag-inuman kami ay hindi ko na rin nakita ito. Nung nasa bahay na nga ako ni Roberto,
Saglit akong napatakip ng ilong pagkapanik ko nun. Meron akong nalalangap na malansang amoy. Nang tuluyan na akong nakapasok ay nakita kong lulugulugong nakahiga ang kaibigan ko sa mahabang upuan. Mga bandang 5:00 na ng hapon yung mga kagiliw. Paglapit ko sa kanya, tinanong ko siya kung ano ang nangyari at bakit ilang araw ko na siyang hindi nakikitang lumalabas. Hay nako, yang kaibigan mo. Simula nung nanggaling kayo sa inuman, dinapuan na ng sakit kinabukasan. Ano ba kasing ginawa niyo at bakit ganyan na lang yung naramdaman ng anak ko? Tanong sa akin ng ina ni Roberto na si Aling Maria nang makalabas na siya mula sa kusina. Wala naman po kaming ginagawa. Nag-inuman lang po kami tapos umuwi na rin po kami kaagad. Sandali, ano ho ba yung karamdaman ni Roberto? Tanong ko sa kanya gawa ng nakatalukbong pa rin ng kumot at balot na balot ang kaibigan ko ng mga oras na yon. Marahang niyugyug ni Aling Maria ang anak para gisingin ito. Nung gumalaw naman ang kaibigan ko, marahang inalis ni Aling Maria ang kumot na nakatabon sa mukha niya. Pagkatanggal ng nakatabon na mukha nun, bahagya akong napaatras at nanlaki ang mga mata at sabay na pakunot ng noo. Nakita kong halos mapuno na ng tigidig ang mukha ng kaibigan ko at marami ring butlig ang nagsipagtubuan sa braso at leg niya. Ang iba pa nga ay nagnanaknak na at sa tingin ko ay nagmumula din sa mga sugat niya ang kaninang malansang amoy na naaamoy ko nung papasok pa lamang ako ng bahay. Sa isip-isip ko pa parang kaparehong-kapareho na ang amoy na nalalangap ko noon sa dalagang si Rodora. Magkaamoy na sila ni Roberto. Noong unang tingin ko, ang akala ko ay simpleng butlig lang ang nagsipagsulputan sa braso niya. Kaya sinabi ko sa kanyang hayaan niya na lang ito at mawawala din. Pero ilang araw para bang lalo pang lumala at lumaki yung pamamaga ng butlig sa leeg. Sambit ng kanyang ina. Dagdag niya pang saan ay habang tumatagal ay parang naging piksa na umano ang nasa leeg ng kaibigan ko. Dahilan, kaya hindi nito masyadong maigalaw ang leeg dahil sa tindi ng pamamaga nun. Idagdag pang tila namamaga din ang lalamunan ng kaibigan ko na ito. Nitong mga nakaraan lang, palagi nang nirereklamo ng anak niya na tila may kung anong malaking bagay umano ang nakabaras sa lalamunan. Tinanong ko naman si Aling Maria kung dinala niya na ba sa pampublikong paggamutan yung kaibigan ko. Tamad namang tumango ang matanda. Dinala niya na umano sa iba't ibang paggamutan. Ultimong sa ospital. Pero wala pa ding nangyayari. Alam mo, iho, hindi ko na nga alam kung anong gagawin. Nanghihina na rin siya. Halos wala siyang gana at ang gusto niya ay palagi na lang nakahiga. Kahit yung tatay niya hindi na rin alam yung gagawin. Ay, o nga po pala, nasaan po si Mang Carlito? Sinabi niyang umalis lang sadali ang ama ni Roberto. May pinunta na manggagamot. Dahil may nakapagsabi daw sa kanila na kung hindi doktor ang makakapagpapagaling sa anak nila, subukan umano nilang ilapit sa albularyo. Baka sakaling kayang pagalingin ng albularyo ang anak nila noon. Medyo nag-aalangan pa ako nang banggitin ni Aling Maria ang tungkol sa albularyo. Naalala ko kasi ang nangyari sa pinsan ko bago yun binawian ng buhay. Bigla tuloy akong kinabahan at nag-aalalang baka mamaya oras na patingnan nila sa albularyo ang kaibigan ko. Imbis na gumaling ito ay baka mapano pa. At ang higit sa lahat ay baka yun na ang magiging katapusan niya. Hindi ako umuwi sa bahay namin ng hapong yon. Hinintay ko ang pagbalik ni Mang Carlito kasama ang albularyo. Kahit na hindi ako naniniwala sa ganong klaseng magagamot, ay agam-agam pa rin akong sana'y mapagaling niya ang kaibigan ko. Sobrang bilis kasi ng pangyayari. Ilang araw lang kaming hindi nagkita nito. Gawa ng naging abala ko sa ginagawang trabaho, ay halos malugmok na ito sa kinahihigaan niya. Nangangayayat na rin ito at humpak ng pisngi. Nakamulagat na mga mata na aakalain mong anumang sandali ay luluwa na ito.
Grabing awa ang nararamdaman ko sa kaibigan ko pero hindi ko yun ipinapahalata. Ayokong panghinaan siya ng loob kapag naramdaman niyang kinakaawaan siya. Kaya pala nakaraan pa ay may kung sino man ang tumulak sa aking bisitahin ng kaibigan ko. Sa pagpatak ng 6:00 mahigit ng hapon, narinig ko ng boses ni Mang Carlito. Nagsasalita siya habang naglalakad papasok ng bahay. Saglit pa akong nagitla nang sa pagpasok ni Mang Carlito noon ay may kasama siyang 2 lalaki at ang isa doon ay ang nakainuman namin ni Roberto, si Juan. "Salamat naman po at napaunlakan yung tingnan yung anak namin," wika ni Aling Maria. "Wala yun. Sinuwerte lang itong asawa mo dahil wala akong lakad ngayon. Kaya pumayag akong tingnan yung anak nyo." Lumapit naman ako kay Juan at kinumusta ito. Agad naman niya akong ipinakilala sa kanyang tiyuhin. "Aba, biruin mo nga naman yung pagkakataon, no? Sila pala yung taong tinutukoy mo sa akin hindi naniniwala, no?" "Opo, tiyong. Hindi ko nga po inaasahang anak pala ni Mang Carlito si Roberto." "O siya, bueno. Magsitabi na muna kayo at titingnan ko lang ang pasyente. Panoorin mo, iho, ha. Papatunayan ko sa iyong hindi lahat ng albularyo huwad." "Albularyong huwad?" Narinig ko sa mahinang boses na nagwika si Juan noon. Nang sabi raw ng kanyang tiyuhin noong maikwento niyang tungkol sa hindi ko paniniwala sa mga albularyo at manggagamot. Marahil ay isang huwad na manggagamot ang napuntahan ng tiyuhin ko. Nagkamali ng nilapitang albularyo ito, kung kaya't imbis na maligtas pa ang pinsan ko, kabaliktaran ang nangyari. Teka, diretsahin mo nga ako. Hindi ko maintindihan eh." Wika ko dahil sa naguguluhan talaga ako kung ano ang pinagkaiba ng huwad na albularyo sa albularyo. Parehas lang naman sila manggagamot. "Ganito yun, pre. Yung huwad na albularyo, taong nagpapanggap lamang na albularyo. O kaya naman nanggagaling sa kaliwang gawain yung taong yun. Gaya na lang ng pangungulam o pambabarang. Binibigyan nila ng iba't ibang klaseng sakit yung taong gusto nilang biktimahin. Nang sa ganun, magpabalik-balik na magpagamot yung tao yun sa kanila. Hanggang sa hindi nakakayanin pa ng katawan ng tao. Kusa yung bibigay." Ano naman yung albularyo?" Kaagad na itinuro ni Juan ang kanyang tiyuhin. Sabay sabing panoorin ko na lamang umano kung ano ang ginagawa ng isang tunay na albularyo. Unang ginawa ng tiyuhin ni Juan, hinawakan nito ang kamay at noo ng kaibigan habang binibigkas ang lengguwaheng hindi ko maintindihan. Matapos gawin yon ay umihip ito ng 3 beses na pakrus sa palad at noo ng kaibigan ko. "Kinukulam tong anak nyo. Naaamoy ko ang amoy sunog na nanggagaling sa presensya namang kukulam." "Kulam ho? Sino naman yung kukulam sa kanya?" Saglit na tumingin sa akin si Aling Maria matapos niyang sabihin yon na parabang ako ang tinatanong. Sa isip-isip ko pa ng mga oras na ito. Aba malay ko, hindi ko alam kung sino ang kumulam sa kaibigan ko dahil wala naman akong alam tungkol dyan. "Siguro may nasaktan yung batang ito. Batid kong matindi yung hinanakit ng nararamdaman ng taong kumulam sa kanya. Kaya panigurado akong magpasa hanggang ngayon ay dinaramdam pa rin ang mangkukulam na ito ang sakit na pinaranas sa kanya ng batang ito." Tugon ng albularyo matapos mag-usal ng mga orasyon at inihip sa bawat parte ng butlig ng kaibigan ko. Maya-maya pa'y may inilabas itong boteng may lamang langis at nung sipatin ko yon ay may papel na nakahalo doon. May nakasulat. May mga kasamang halamang gamot din yon. Nag-usal muli ng orasyon ng albularyo. Iniip sa bote pagkatapos ay nagsalita ito ng, "Hindi ka gagaling sa karamdaman mo hanggat hindi ka humihingi ng kapatawaran sa babae na nasaktan mo. Itong langis na ipapainom ko sa iyo epektibo lamang ito. Magiging buo yung paniniwala mo sa aming mga ordinaryong manggagamot. Humingi ka ng kapatawaran sa taong nagawan mo o napagsalitaan mo ng hindi maganda, ha?" Napaisip naman ako sa
tinutukoy ng albularyo. Ayan kasi, dinaan ba naman sa kagwapuhan yung pagiging babaero? Ayan tuloy kinulam ka na. Siguro isa sa mga babae mo yung kumulam sa'yo. Sambit ko. Nagwika naman ang albularyo na ora mismo. Pupunta nila mangkukulam at hihingi ng tawad ang kaibigan ko. Labis-labis ang ipinagtataka ko noon. Dahil sa tono ng pananalita ng albularyo, para bang kilala niya na ito. Juan, kilala ba talaga ng tiyuhin mo kung sino yung sinalbahe ng kaibigan ko? Manood ka na lang, huwag ka na maingay pa. Kaagad na inutusan ng albularyo ang ama ni Roberto na magtawag ng sasakyan. Lalarga na umano't puntahan na ang bahay ng taong sinaktan niya. Hindi na raw pwedeng ipagpasabukas gawa ng baka mas malala pa ang gawin sa kaibigan ko nung mangkukulam na ito. Agaran nang kumuha ng masasakyan ng ama ni Roberto. Dahil sa kuryosidad ko, kahit na hindi ko alam kung sino ang nagawa ng mali nito ay sumama ako. Isa pa, para makatulong na rin ako sa pag-aalalay sa kaibigan ko na yon. Sa likurang bahagi ng driver ang albularyong umupo at ito ang nagturo kung saan kami tutungo. Makalipas ang ilang minuto habang bumabiyahe kami, napapansin kong liblib na ang daanan na binabagtas ng sinasakyan namin. Hanggang sa mapadako na kami sa nag-iisang bahay sa malawak na lupang pinapalabutan ng nagtataas ang puno ng niyog at mga malalaking kahoy tulad na lamang ng mga balete. Pagkahinto ng sasakyan at bumaba na ako, nakita kong may matandang babaeng lumabas ng bahay ang naglakad papalapit sa albularyo. Manang Lita, sambit ko habang maiging tinititigan ng matanda. Ni minsan ay hindi ko pa napunta ng bahay ni Manang Lita. Ang alam ko lang ay nasa dulo ito ng baryo, kaya't hindi ako sigurado kung ang matandang yun nga ba talaga ang nakita ko. Hindi ko ito masyadong naaninagan gawa ng may kadiliman na ng mga oras na yon. Maya-maya pa ay narinig kong sandaling nagkapalitan ng usapan ng dalawang matanda. Hanggang sa narinig ko na ang pangalan ng kaibigan ko, kaya naglakad na ako papalapit sa kanila. Pinigilan ako ni Juan. Sinabihang hintayin namin ang hudyat ng kanyang tiyuhin kung kailan kami dapat lumapit. Kaya matapang pinagmasdan ko na lamang sila noon. Habang pinagmamasdan, nakita kong biglang lumagapak sa lupa ang matandang babae na para bang dumikit ito sa kinapwepwestuhan niya. Naririnig kong nagmamakaawat halos maglupasay na ang matandang yon para tanggalin ang kung ano o manong nilagay ng manggagamot sa kanya. Labis-labis na umano itong nasasaktan. Napatanong naman ako sa sarili kung ano yung pamakong sinasabi ng matanda. Gayong ilang di pa ang agwat nilang dalawa ng albularyo. Kaya paano siya nito ipinako? Isa pa, wala namang bitbit na martilyo at pamako yung albularyo. Nandito kami para makiusap na tanggalin niyo ng apo mo yung kulam na ginawa sa pasyente ko. Kung hindi, habang buhay ka na lang mapapako dyan sa kinasasadlakan mo. Hanggang salamunin ka ng mga insektong alaga mong nakapalibot dito sa paligid. Rinig kong wika ng albularyo. Nakita ko namang halos madapa na sa kakatakbo palabas ng bahay ang dalaga. At doon ay napagtanto kong tama ako. Na si Manang Lita ang matandang kadiskusyon na manggagamot. Dahil nakita ko si Rodora na nagkanda-ugagang nilalapitan ng abuela. Totoo ba itong nakikita ko? Totoo nga yung balitang mangkukulam yung maglolang to ah. Sagbit ko. Inabahan ako noon. Gawa nang nakapagsalita pa naman ako ng hindi maganda. Baka mamaya ay kinukulam na din pala ako ng hindi ko alam. Mamaya niyan magulat na lang ako. Biglang bumlagta ako sa lupa, di ba? Magsuka ng mga maiitim na bulate gaya sa mga napapanood kong kulam o kaya naman barang. Nung sumenyas ng albularyong lumapit kami sa kanila, agad na nagwika si Juan na akayin namin si Roberto papalapit sa kanila noon. Na makalapit na kami, nagsalita muli ang albularyo.
Sige na bata, humingi ka na ng tawad sa dalaga. Nasaktan mo yung loob niya kaya kanya nagawa ng hindi maganda. Ang masaklap ay sinakyan rin ng demonyong lola niya yung pangungulam na ginawa sa'yo Kaya ang lala ng naranasan mo. Gusto lang ng dalagang ito na pahirapan ka ng bahagya nang sa ganun maranasan mo yung sakit na nararamdaman niya. Sige na, humingi ka na ng tawad bago ko sentensyahan yung dalawang ito. Luhang nagpupumilit na ibuka ng kaibigan ko ang kanyang bibig para makapagsalita. Kahit uutal-utal ay matiwasay siyang nakahingi ng tawad sa dalaga. Napayuko naman ng dalaga at luhang humingi din ng tawad noon. Matapos ang pangyayaring yon ay nakita kong nag-usal ng orasyon ng albularyo. Hinihip sa maglola. Biglang lumiyab ang dulong bahagi ng kanilang bahay noon. Habang akala ko nasunog ang bahay ng maglola. Pero narinig kong nagsabi ang albularyong yung parte ng bahay na lumiyab ay doon ginagawa ang proseso ng pangungulam. Sinunog niya sa pamamagitan ng pag-usal ng orasyon at ng kanyang gabay ang mga kagamitan ng mangkukulam. At binaklasan niya na ng kakayahang mangulam ang mga ito. Kahit nasubukan pang aralin ulit ng mga ito ang kaalaman sa kaliwa, ay hindi na magagamit pang muli ng mga yon. Dahil matapos niyang baklasin ang kakayahan ng mga ito ay minarkahan niya na ang dalawa. Nang sa ganoon ay hindi na muling makagawa pa ng kamalian sa kapwa nun. Saad pa ng albularyo, hindi naman porket nakagawa na masama ang tao ay gagawan na rin na masama. Ipanalangin na lamang ito nang sa gayon ay magbagong buhay ng tuluyan. Sa paglipas ng mga araw ay unti-unti nang bumalik sa dating pangangatawan ng kaibigan ko. Napansin ko ring magmula noong makaranas siya ng mabilisang pagkakasakit, ay hindi na ito basta-bastang nagbibitaw pa ng masasakit na kataga. Inisip niya muna kung tama nga bang sasabihin niya o kung hindi ba siya nakakasakit nun. Magmula din nun, umalis na sa baryo maglola. Mabait naman sila kasi kahit na totoong mangkukulam wala akong nababalita ang may kinulam o sinaktan silang kabaryo namin. Sadyang sinubok lang talaga sila ng panahon at ang pagsubok na yon ay ang kaibigan kong may pagkamatabilang dila. Lalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring